Nandito ako nakafocus. Hello, Edgines! Welcome to another episode of Seven on the Mic! Seven on the Mic! Yes. Nasa second episode na tayo, and this time we're focusing on... Ako din? We're focusing on Jongwon! The quiet leader, Jongwon's rise to the top. Yes. Si Jongwon is also sobrang bata niya pa nung naging trainee. And then si Jongwon, ang naalala ko talaga sa kanya ay even before pa siya, nung pumasok siya, everyone was praising his voice kasi very unique nga daw. Sobrang unique talaga. Until now, alam mo kung alin yung part ni Jongwon. Malilito ka sa ibang members pero hindi kay Jongwon. Yes. Speech pa lang, alam mo nang sobrang cute, yung dimple. Oh, 'di ba? Ayun si Jongwon for me. Okay, ano yung first impressions nyo nung pagpasok ni Jongwon sa island? Kasi syempre yung first impression ng producers, ito si Jongwon, ano to, maganda daw boses, sabi ni Bang PD. Kayo, ano yung first impression nyo pagpasok ni Jongwon? Cutie pa cutie. Sobrang cute. Yun. Parang so ang innocent looking niya kasi. Dahil dun sa eyes niya, actually, hindi mo TMI, pero sa lahat, in the whole K-pop world, yung mata ni Jongwon ang favorite ko. Yeah, and that's sa Sono. Yung mga mata talaga nila as in. Yes. Yun nga rin na napansin ni Rain, producer Rain sa kanya, di ba? Yung pretty face ni Jongwon pagpasok pa lang ng island. True. Wasyang dog. Yun nga, ang liit ng mukha, ang ganda ng mata, Di ba yung ang lalim ng dimples. Parang pagpasok niya pa lang, ako yung may pinakamalalim na dimple. Parang ganun, ako yung mararemember niyo na pinaka dito, parang ganun. Very cute yung vibe ni Jongwon pagpasok. Ang light lang. Yung alam mo mabait. Yun. Alam mo, sobrang inosente, sobrang... Mabuting anak. Walang yung parang hindi mo pa kayang pagalitan. Yun. Isa pa yun. May ganun talaga siyang, may ganun siyang ore eh. Tapos, kaya parang kapag nasa stage na siya, si Jongwon ba to? Diba? Ayun eh. Yung sabi ni Rin, episode, parang nasa padulo yung parang, sabi 17 years old ka pa lang. Tapos parang, bakit kaya mong gawin yun? Basta yung parang medyo alluring eh. May test sila na medyo alluring yung dating ni Jongwon. Tapos parang... Plus yung kay Rain, nung nagpa-practice sila ng dance, kasama si Kay at si Songwon for yung unit test. Ngayon kasing part doon na si Jongwon yung nasa gitna. Sabi ni Rain, Jongwon, kaya mo pala sumayo ng ganito. Feeling ko because sobrang soft nung features ni Jongwon. Tapos parang akala nila soft lang din gumalaw. Kaso ayun nga. Hindi. Sobrang powerful ng moves Ibang ni pitik Jongwon. ni Jongwon. Yes, When it comes to dancing. talaga. Yes, true naman. Ayun. And then, ano yung skills na nakita nyo agad kay Jongwon during the island? Ako yung singing niya talaga. True. Yun yung unang kasi parang alam mo yun, dahil nandun sila sa island, ang in-expect ko na talaga magaling sila lahat sumayaw. Pero hindi lahat ganun Yung level. Yung skill. voice. Sa yung singing nila, hindi lahat, hindi lahat equal, ganun. Siya super standout. True. Zion. Kasi di ba ang pinakaunang skill na pinakita ni Jongwon is yung sila ni Daniel. Yun, si Jongwon. Nag-stand out talaga si Jongwon kasi nga very distinct talaga yung kanyang tono, yung kanyang voice. Na parang kahit nakapikit ka, alam mo na si Jongwon yun. Tapos parang bago sa pandinig yung kanyang boses. And yun din yung kanyang naging trademark, yung kanyang boses. Yun. True naman. And also when it comes to dancing, Jongwon. Jongwon. Pass the mic, 2025. Oh my God. Napatanong ako ng bias talaga. Tumalon lahat ng bias naging Jongwon. Tumalon na ako kay Jongwon. Ang fan cam ko dyan, oh my God. Pumunta agad sa kanya ngayon, hindi ko bias. Totoo. Siya ang laging bias after concert. Grabe talaga. Jongwon. True. Yes. At saka yung personality kasi niya, may, yun nga, dahil mukha siyang innocent. Pero,
Wait, may mga may mga naaalala ko na sinasabi niya na respectful din kasi siya. Yung ayaw niya na nakaka-offend ng iba. Tapos parang, kagaya, di ba laging nag-aagawan? Nag-aagawan ng kung anong position ng parts, di ba? Tapos kapag siya, sinabi niya in one episode na hinihintay niya muna kung may magsasabi ng part na may gusto sa part 3 bago siya magsabi. Kasi baka mas magaling siya or ganyan. Tapos, yun. Lagi siyang ganyan. Ano siya, considerate. Ang gusto ko rin kay Jungwon, very, objective. Objective Hindi siya siya sa pag-vote pati. Hindi siya basta nagde-decide. Kailangan ma-consider niya muna lahat ng factors. Even nung siya yung naging leader sa siya yung kailangan palitan yung part niya. Part 5 ata siya. So, center siya nung part na yun. So, parang nakita ng producers na hindi nagsa-stand out si Jungwon doon sa position na nakuha niya initially. Tapos, kailangan niya magpalit. Hindi niya agad, nung sinabi sa kanya ng producers yun, hindi niya agad kinonsider na, okay, magpalit na agad tayo. Hindi. In-assess niya yung sarili niya. Kaya ko pa bang mag-improve para ma-meet ko yung expectation ng producers? Or, kaya kong mag-improve pero alam kong mas may magaling sa akin, so makikipagpalit na ako. In-assess niya muna yung sarili niya, nag-practice muna siya, and then nung na-assess niya na yung sarili niya, saka siya nag-decide. Yun yung gusto ko kay Jungwon. Hindi siya indecisive. Yeah. Very decisive siya, pero before siya mag-decide, na-consider niya lahat ng factors. Which is, nagagamit niya as a leader. Ayun yung gusto ko kay Jungwon na personality. Pero akong i-share, follow-up sharing dun sa part na yun. Pero yun, sa first test impact, ang dami nila nung first test, di ba? Kasi yun yung hindi pa alam kung, dun pa lang pipilian ng grounders at ang islanders. Parang talaga may iba ko naiisip. Yun, so parang dun talaga, ang parang lahat nakita. Biruin mo yung sa sobrang dami nila, yung mapansin ka ng producer na at marinig ka na ganun. Iba talaga yung dating nun. And yung mga key episodes, madaming episodes, 12 episodes, pero yung mga moments na nag-shine talaga siya or nahirapan. Kasi doon sa mga episodes, sa mga test na nahirapan siya, palagi siyang merong nare-realize sa sarili niya. Parang ang galing ng niya. Sabi ko, ang bata pa nga niya, pero yung mindset niya iba. Continuing dun sa yung shinare mo kanina. Sa key moment, ang favorite ko, i-share ko na nga, yun nga, supporting dun sa, feeling ko yun yung episode na yun, episode 11. Kasi dapat, yung part niya, ang papalit sa kanya is si Heesung. Tapos di ba yung kinausap siya ni Heesung at siya ni Kay, na si Heesung, mag-yes lang siya kung mag-yes si Jungwon. Tapos sabi niya, may sinabi si Jungwon doon, rather than be mediocre, it's better to do it properly. So yun nga, na kung nakikita ng iba na mas okay, na si Heesung yung gumawa. Tapos, kasi para rin naman sa team eh. So it's really admirable for them na isipin palagi na it's always for the team. Kasi kung hindi magsasucceed yung team, parang bababa lahat eh, di ba? Parang bababa ang scores and all. So yun. Para sa akin, isa yun sa yun yung isa sa nag-struggle siya, pero ang ganda ng na-share niya, ang ganda ng realization niya dun sa episode niya. Yeah. Zion, may naalala ka ba na unforgettable? Siguro, unforgettable siguro kay Jungwon siguro, I Need You. Yung nag-perform sila ng I Need You. Parang sa'yo talaga to. Oo. Alam mo yung kasi di ba walang na-threatened sa I Need You team. Tapos, and hindi niya tinake personally yun. Tinake niya as a motivation. Walang na-threatened sa kanila. Yun talaga yung moment na napasabi ko na, magde-debut talaga to. Parang grabe yung performance na yun. As in, grabe yung turning point ng I Need You. Or bias lang ba ako ng favorite ko yun? Favorite yung I Need You. And also yung isa pa, pero baka may magsasabi mamaya. Yung unit performance nila ni Kay, si Edsy Songon, oh my God. Siya yung sa gitna yung sinabi mo kanina. Yung kay Rain.
As in, maraming nagulantang talaga yung Twitter that time. Kasi alam mo naman, batak tayo sa Twitter during that time. Yes, of Grabe si course. Jongwon ito ganyan. Grabe naman kasi din talaga yun si Yes, Jongwon. very talented. Grabe siya mag-pop ng kanyang katawan. Kahit tulog, nagpa-pop. Ayun pala yung isa pa. May evidence. May evidence siya na i-record. May evidence siya na i-record. Sorry, Jongwon. Na-record. Si Kay ba ang nag-record? Parang si Kay yung Si Kay yata. Si Kay or si Yung Jongwon. katabi niya. Sino? Basta na-record yun. Na-record yun na nakaganito Evidence siya. Nagpapa. Tama. O sige, go. Si Grace. Grace, ano Bukod doon. Bukod doon. Yun nga yung tumatak talaga sa akin pag-pop niya. Ayun pala yung moment na nasabi niya. Most Sinanap pa memorable talaga naman. ng anak ko yun. Oo. Yung video yun. Sobrang cute. Grabe. Grabe talaga. Okay. Yun yung sa'yo. Oo, yun na. Tsaka yung pagsiswitch nga nila ni Hiso. Yun talaga. Siguro sa akin yung Giveaway siya. first and last episode. Kasi sa first episode, parang, ayun nga, in-expect na natin na magaling si Jongwon based sa feedback and parang yung disclaimer agad ni Bang PD na ang ganda ng boses niya, ganyan. Grabe yung improvement niya from first episode. Plus, yung parang pag-shine out niya nung first episode until nung last. Kasi dun sa first episode, defined yung talents niya. Pero sa last, lalo siyang nag-stand out kasi meron sila dong part na nagde-decide sila ng leaders. Si Kay yung overall leader, sa vocal leader. Lahat sila doon may role except for Jongwon. And ironically, siya yung naging leader ng team. Kahit wala siyang lead doon. Sa part na yan, lahat sila meron silang parts na leader sila. Si Jongwon yung wala. So parang, di ba, may tension leader, may vocal, may dance. So parang, dun pa lang siguro din. And kung paano niya i-handle yung I Need You team. Yung leadership skill at saka yung decision-making skill ni Jongwon, yun yung isa sa very notable sa akin. Kasi sa sobrang bata niya, ganun siya mag-decision. Yeah. Iba yung mindset din talaga ni Jongwon. Ni Jongwon. Kasi di ba may pahabol. Yung sa Fire. Kasi di ba siya yung sinave. So parang, meron siyang sinabi na sinave kasi siya dun sa Fire. So yung next test, parang chance naman for him to save the team. So I think, hindi ko kanina yung I Need You na test, or basta may ganun pa. So lagi niyang iniisip kung sino man yung mapapunta, kung sino man yung part ng team, lagi siyang may ganun na thought or ang caring niya, ang thoughtful niya. Iba yung thought process ni Jongwon talaga. Very mature mag-isip. Very mature siya mag-isip. Kasi kung yung sa iba, syempre, contest yun eh. Kailangan lahat kayo... Isipin mo palagi yung sarili mo, number one. Number one talaga sarili mo. Pero siya kasi iniisip niya yung sarili niya, pero hindi niya iniisip yung sarili niya as an individual na priority niya yung sarili niya. Iniisip niya yung sarili niya as an individual na part ng team. Mag-excel siya individually, pero kailangan niya rin tulungan yung team na mag-excel. Yes. Ganon si Jongwon. Ayun. Next part is... Yung relationship niya and interactions with other members. J1. Number one. Number one, J1. Number one. Ang governmentship ng Enhypen. J1. Yun ang kanilang talaga flagship. J1. Ito talaga, palaging si Jay, very clingy siya to Jongwon, no? Napansin siya nung lalo dun sa yung mga padulo. Oo. No? Kasi medyo hanggang episode 5 pa lang ako eh. So, konti pa lang yung mga nakita kong J1 moment. So, Maganda ka na sa padulo. Oo. Abangan natin yung... Especially nung nag-struggle si Jongwon. Oo. Ito, Abangan natin yun. ko. Abangan gusto mo na spoiler? Spoiler. May Yung mga ready- napanood ako, pero syempre clip. Yung Props lang. ready daw siyang sirain yung egg. Oo, pag nawala si Jongwon. Pag nawala Yung Jongwon tuloy. Yung egg ay 200 million won. So, kung sisirain niya yun, ang mahal. Pero ready siyang sirain ng egg. Ay, may isang instance pala. Wait, yung
ayun nga, kasi syempre na-experience ni Jay na yung papalitan siya ng position, ng part. So, nung na-bring up, na papalitan ni Hisong si Jongwon, nag-reach out agad siya, si Jay. Nag-reach out agad siya kay Jongwon. As in, literal na reach out. Kahit may isang tao. May isang tao sa pagitan, umabot talaga siya. Kasi parang syempre pinagdaanan niya. So, yun. I think dun talaga na. Yun ang alam mo sinabi dun ni Jay ay, gawin mo kung gusto mo. Yeah, gawin What you mo want to kung do. gusto mo. It's your decision, parang ganon. Ang gusto ko rin na friendship ni Jongwon ay yung friendship niya with Sonu. Ay, sinasabi. Kasi, every time... Kakakita ko na lang kanina sa Sinabak ko talaga eh. Kasi story yan ni Sakto eh. Carol. Pero yung friendship niya with Sonu during Island, kasi, lalo nung Chamber 5, alam kong nagsastruggle si Jongwon, pero hindi siya nahihiyang magtanong kay Sonu. So, yung ganong dynamic, even sa ibang members naman, hindi siya nahihiyang magtanong. Pero natutuwa ako sa ganong friendship kasi alam kong hindi naman ganon kalaki yung age gap nila, yung gap ng age nila. Pero, sobrang comfortable nila sa isa't isa. Ayun. And yung video before na kung saan si Sono, doon din si Jongwon. Ayun. Naglalakad si Sono papunta doon, andun din si Jongwon. Parang saya lang nilang dalawa. True. Sobrang cute. Ano siya, kasi nga dahil friendly siya, hindi naman siya like super yung shy type. Pag minsan may struggle to share yung feelings niya, pag minsan lang naman. Pero the way he interacts with other members, palagi siyang palaging may respect. Tapos pagka alam niya na may nahihirapan, alam mo yung ganun din naman siya, yung ready siya talaga to help din. Tapos ang ganda lang kasi walang friction or whatever. Ang pure soul niya kasi. As in, diba? walang masamang tinapay. Oo, so parang feeling ko ganun talaga siya. So ang ganda nakikita rin naman natin yung upbringing na yun. How he treats other as brothers. So parang sabi nga parang feeling niya maganda ding maging kuya si Sono. So si Jay, syempre, given na yun. Tapos yun. Okay, so who he became by the end of Island? Paano ba nag-grow si Jongwon and yun, yung evolution niya throughout the show. For me, may isang episode na sinabi niya na he's not really yung super good at anything. Yung parang sa kanya, alam niyo na, yung wala talaga siyang, expert ako dito, ganyan. Basta may sinabi siyang ganun. Pero, he always tries his best. Na, basta nag-stick sa kanya, sinabi niya yun eh. And, siya lang yung, tama ba? Siya lang yung nag-first place twice sa individual scores. Yes, ng producer. Siya nga lang, no? So, yun. Parang makikita mo rin talaga yung determination kasi sa kanya. And, for yun, yung growth niya, nakakaloka kasi dahil ang ganda ng standing, ang ganda ng mga nangyayari sa yung part 1. Sabi nga ni Bang PD, sa part 1 siya yung may pinakamalaking growth din. Tapos pagdating sa dulo ng part 2, 'di ba, yung close to elimination. Kasi sobrang down na down. Yung nandun ko na sa dulo. So iniisip niya talaga, may malaking distraction talaga sa kanya. Dahil syempre, ito na yung dulo ng laban, tapos napunta siya sa bottom. Diba? So, paano siya babangon? So, yung pressure to debut, and even yung pressure to make it to, yung maitawid. So, ang hirap for him na meron siyang iniisip na ganun, tapos kailangan niya pang galingan talaga yung performance niya. So, I think it's really yung yung realization na, yung dream mo kasi, parang nandyan siya, hindi siya mawawala if you keep on working hard. So yun yung, all throughout the show, yun yung nakita ko talaga sa kanya. Not just from him, pero super in particular sa kanya. Dahil nga, nag-stick talaga yung nasa dulo na. Yung parang, parang kabang takot na takot siya. So inamin naman niya na sobrang lakas ng anxiety niya nun. Dahil nga, doon pa siya nag-fail. But it wasn't really a failure coming on top, 'di ba? Coming out as number 1 talaga.
dahil sa boto. Isa ako doon sa mga rason. Yes. Kasi grabe talaga dun. At saka kitang-kita naman kung gaano siya nagulat. Diba? Na parang from dulo, napunta siya sa number 1. And dahil yung support ng tao. So yun. And everyone wants him to be in the group. Parang gano'n. Oo. Kasi nga, grabe yung talent. Lahat naman kita naman talaga na sobrang galing ni Jongwon. Ang talino, ang bait na bata, parang gano'n. Parang siya din yung isa sa mga, siyempre mga naging baby nung ayun, si Taki, si Sono, si Daniel. Kasi si Jongwon talaga. Hindi pwede mawala yung mga babies. Hindi pwede mawala yung mga babies talaga. Yes, kasi almost na siya eh. Oo. Siya yung mga members kasi, alam talaga nila yung, yung capabilities niya. So kapag ka nagdedelikado siya, nag-worry yung members, diba? Yung, I mean, yung trainees. Nung time na yun. So, yeah. Jongwon. Sa tingin ko yung improvement ni Jongwon to the end, dun ko nakita kung paano rin nag-improve yung pag-handle niya ng stress. Kasi from day 1, si Jongwon kasi very expressive. Since hindi rin siya hindi siya masyadong grand on his emotions. Makikita kapag nag-react na siya, it's something na malala na rin talaga. So, kita mo sa kanya din kung paano niya i-handle yung sarili niya. Hindi, from first episode, hindi niya sinabi na siya yung number 1. Hindi niya kailangang i-brag sa ibang tao or wala siyang ganun sa katawan. So, parang feeling ko, Jongwon was slowly maturing during Island. Though mature na talaga siya mag-isip. Pero, dahil dun sa mga pinagdaanan niya, mas lalo siyang nag-mature. Na-take niya yung ganung maturity into Enhypen. Yeah, as the leader now, no? Kaya siguro siya din talaga yung naging leader. It's because Island pa lang nakita na talaga yung ganong mindset niya. Ganong mindset diba? niya. Iba talaga yung mindset. Nakakatuwa yung mga bata na ganon, no? Parang very rare yung may ganong mindset. Hindi ganon kadami yung pinagdaanan, pero ganon siya mag-isip. Yes. And I think, nag-factor din dun sa yung palagi silang nag-uusap ni Hisong. Na, tapos alam mo yung hanggang ngayon, parang sabi ko, ang ganda nung dynamics silang dalawa. Tapos eto na, nung nag-debut na sila and then napili na siya yung leader, tapos and then the oldest. Na, di ba, sa Enhypen yata yun, na sinabi ni Jongwon na hindi niya alam kung paano masa-survive yung pagiging leader kung hindi dahil kay Hisong. Like how kasi kay Hisong siya nagsasabi ng mga, imagine ilang taon siya tapos naging leader siya ng K-pop group, right? So kay Hisong daw siya nagsasabi kapag may mga struggles siya. And with that, our next episode will be for Hisong. The Ace! Ayan, and then dahil tapos na ang ating episode, please follow us on all social media platforms at 7NE. We are at 7NE Euphoria. We are branded into 7NE or 7E. And marami pa kaming ilalabas na content. Look forward to all the members' episodes. We're focusing on everyone. Comment din kayo dito if ever you wanted to share your thoughts about Jongwon. Yes. And also, kung kinikilig lang talaga kayo kay Jongwon, comment lang din kayo. Just put kung napanood nyo ang Island, kung ano yung mga thoughts nyo sa pag-usapan namin, your favorite moments about Jongwon, please comment on any platform na rin. Ayun. Yep. See you again on our next episode. This has been Diane, Zion, Grace, AC. You've been listening to 7 on the mic. Bye from these babies. Bye. Annyeong!